Magandang araw po uli sa inyong lahat mga kamatsas. Dito naman tayo uli sa laro ni Wesley. Siyempre, di natin iiwan si Wesley kahit ba natatablahan o natatalo. Tuloy pa rin tayo sa pag-a-analyze ng games niya. At ang kalaban nila dito ay Team Argentina. Okay, naka-recover na ba si Wesley? Tingnan natin. Nag-E4 siya. E5 si Leandro. Knight F3, Knight C6, Bishop B5, Roy Lopez. At nag-Knight F6, D3. Aba, pareho sila ni GM Denden ah. Ito yung ginawa niya eh. Nag-D6, C3, Bishop E7, Castle, Castle. At nag-Rook E1, Rook E8, Knight BD2, Bishop F8, Knight F1. Yan talaga normal flow niyan eh. H6, Knight G3. Ayan. Kay Denden, naalala ko may D4 siya eh. Pero iba namang sitwasyon yon. Dito, Knight G3, normal na maneuver. At para makontrol ang F5 square, nag-B5, Bishop B3, A5. Aba, nagmamadali si GM Leandro na umatake sa queen side. Nag-D4 na. Ayun. At yan ang novelty dahil ang old line, ang palagi ang ginagawa dito ay A4. Para siguro takpan or wag patulakin ang block ng A4 na makaka-atake sa bishop. Pero nag-D4. Novelty na yan. Nag-A4, Bishop C2, Bishop G4, at nag-Bishop D3. Inatake muna ang pawn sa B5. Dinipensahan. Nag-Queen E2. Queen E2. May capture pa rin kasi doon sa sa B5. Nag-B4. Pinush na. Bishop B5. Bishop D7 na pabalik. At nag-D5. Sinarado na ang sentro. At nag-Knight D4. Sumugod si GM. Knight D4. Nag-Knight takes D4. E takes D4. Bishop takes D7. Queen takes D7. At nag-C takes D4. May double pawn pero nasa sentro. Kahit double pawn yan. Basta nasa sentro, malakas eh. Yun nga lang, napingasan ng pawn sa D5. Hindi makakapture kasi nakapin. Nag-Bishop D2. Knight F6. Ayan. At nag-Queen F3. Kunat-kunat. Queen G4. Genius din yung kalaban ni Wesley. Para pag queen to queen, pa-endgame, malaki chance na maitabla. Tinanggap talaga ni Wesley. Paborito ni Wesley ang queenless game talaga. D5. Ayan. Para ma-fix yung pawn sa C7. At yan po ang subject to attack. Yung weak C7. Endgame talaga gusto ni Wesley. Knight D7. Pakain ang pawn sa C7. Tinikman nga. Hindi na dinipensa, no? Knight C5. Okay, siguro sa isip ng ni GM Leandro, okay, one pawn down pero may activity. Active ang pyesa. Rook D1. Rook D1, bakit? Magbi-bishop E3. Bishop G7, nag-bishop F4. Ayun, counter attack. Nakipagsabayan na si GM Leandro. At nag-B3. Talaga nga naman. Sumabay, no? Sacrifice yung knight pero pag kinapture naman ito, may compensation ng atake, no? Kinapture ang knight. B takes A2. Yun nga lang, tangay din ang tore doon. Nag-bishop D4. Check muna. Hanip na kalkulasyon to Pag kinapture kasi may queen. Aba, tricky King F1 at kinapture ang tore. Okay. Slightly better lang ang puti Nag-bishop E5 para hindi maka-bishop D4. Pero teka muna. Wala bang iba pupuntahan? Kakapturein niya na. Kinapture nga and nag-rook A1. Yun na pala pinaka-practical play doon. Oo nga, no? Kasi wala na Halimbawa kung magbi-bishop F4, dito natin itira. O kaya, pagpalagay na, bishop C7, magbi-bishop D4 talo ka agad ang puti. Malupits din palang mag-set up ng position tong si Leandro, no? So, bishop E5, obligadong ibalik, basta lang maka-rook A1. A3, rook takes A2, at nag-rook E8. Ayun, no? Pupuntahan, no? Mag-rook B8, rarat-rat ang atake dyan. O kaya, bilis-bilis din dito si Leandro. Bakit hindi tinuloy? Anong gagawin? Magki-king D3? King D2, okay. So, ibig sabihin, kung chumekman, kakapturin lang yan, napakalapit na sa white king. Okay? O kaya dito,
nag-bishop D6, king D3, rook B8, knight F1. Ayun na. Iikot na. Papunta dyan sa C4. Ayun. Alanganin daw ang ginawang F5. Oh. Dapat daw F6 lang. Okay? O, tingnan natin yung F5. Knight D2, king G7, king D4. Ayun ang threat. Mag-E5 na. Naku, connected pass pawn yan. So, yun pala yung essential ng F6 para di makapush talaga ng E5 ang puti. Dito kasi may chance na eh. Wala na kasing pamigil na pawn eh. So, nag-rook B2, nakipagsabayan, capture, at nag-king C3 para kainin ang pawn na yan. Pero bad move ang binigay kay Wesley. Dapat daw po, push pa rin E5. At kapag nag-bishop B4, magda-knight B1. Magkatsaga lang muna. Ang importante, nandyan na yung connected pass pawn sa sentro. Okay? Tapos magki-king C4, king B3, mga ganon. Pero nag-iingat si Wesley, baka mamaya matablahan pa siya eh. Ayun. Kinapture, bagsak yung pawn, capture. Talagang sinicure muna ni Wesley, mapabagsak niya yung pawn sa B2 eh. Nga lang, di pa rin easy ano? Kasi tinan nyo evaluation bar. Halos equal eh. G4, knight H4, king F6. Halos equal oh. Naka-fix na yung pawns. King D3 and bishop G5. Ayun, para tutulak na. Nag-G3, pinigilan. Nag-bishop D8. Ayan ang mabigat. Kasi, oo nga, may connected pass pawns nga. Pero naka-fix naman. Ang hirap pilitin ito. Paano pipilitin to? King D6, check, king E5, knight E3, king D6. At nagparamdam na tabla. Pero, syempre, pilit-pilit muna si Wesley. Knight G2, bishop F6, knight F4 para atake, push, capture, and knight G2, bishop F2, knight E3. Okay, nag-offer ng exchange. Pag kinapture, mananalo ang puti sa king and pawn ending. So, hindi pwedeng capturein. G3 lang at nag-king E2. Ayan, para ang plano dito ni Wesley, unti-unti niyang maikutan at makuha yung pawn. Kaso napaka-active nung king. Napaka-update din sa E4 ng king F3. At nag-bishop E1. Naku, accurate pa oh. Knight G4 check, king D4. At nag-knight E3 ulit, king E5, knight G2, bishop D2, and knight H4. Bishop E1, yun lang mga kamatsas. Kitang-kita. Bumigay dito dahil kulang na oras ni GM Leandro. Bumigay pa last minute. Tawag nila dyan, anak ng kamada. Masisisi ka ng ka-teammate mo. Tabla na, ano nangyari sa'yo? Parang gano'n, no? Kasi drawish naman talaga to. Ang tira daw ay bishop C1. So, pag kumapture naman dyan, anytime may capture dito sa E4, may bawi eh. Anak ng kamada, kamadacious. Pag bishop E1, natirahan tuloy ng knight G6 check array na ko, ang sakit. May ganon. Naikutan, no? Bagsak ang pawn sa G3. Wala pang lapit. Anak talaga ng kamada tawag dito. Patay ka bata ka. Masisisi ka ng ka-teammate mo. Ano nangyari sa'yo? Ayun, no? At yung ganyang ikot ng king, ano na yan? By experience ni Wesley na imagine na niya. Yun. So, E5. Pwedeng mag-sacrifice. So, napaka-nice nung ikot ng king, ano? So, sacrifice and king D7. Hindi po pwedeng capturein. Basically, pag king C5, magpo-promote at magpo-promote ang pawn na yan. So, nag-king D7, knight C5 check, at dito, sumuko na si GM Leandro. Grabe, sayang yun. Tablang-tabla na eh. Plus rating na eh. Lumipad pa. Okay po, at dahil dyan, silip ulit tayo sa kanilang pairing. Panalo Team USA sa Argentina. So, ito po uli yung mga maghaharap-harap. Grabe ang Vietnam, oh. Amazing. Amazing, unexpected, pero amazing. Sino ba naman ang mag-aakala na ang Vietnam hindi naman ganong mga super GMs ang lineup. Si Le Quang Liem lang sa board 1 ng super GM dyan. The rest, normal GMs. Pero grabe, lumipad ang performance, oh. Sila pa yung may pinakamaraming cumulative points. Talagang umi-score ang bawat board, oh. 15.5 lang ang China eh. Lamang pa nga sila ng 0.5 sa cumulative points eh. Hanip ang Vietnam oh. Okay?
At sila Magnus sa table 3 no. Naku, ingatan nyo si Magnus. Patay kayo dyan. Andyan si Magnus, laging may plus score sa board 1 eh. US, balik ulit table 4. Medyo malapit na uli. Okay, so isa pa lang naman ang talo ng US eh. At ang Philippines, table 14, ang kaharap natin ay ang Armenia. Naku po, malakas ang Armenia. So ingat tayo dyan. Tingnan natin, sana malampasan natin ng Team Armenia, no? Puro GMs din yan. Tayo po ay... Pero in effect, parang, syempre, wala mang process pa yung title ni Denden, pero GM na rin siya sa atin. Considered. Parang 2 GMs and 2 IMs sa baba natin. Tapos yung lineup naman ng Armenia, puro GMs talaga yun. Tinalo nga natin yung puro GMs na lineup di ba? Na Slovenia kaya din natin to mga kamatsas. Tutok lang talaga, focus lang talaga at a-analyze kagad natin right after. Okay, so yan po ang kaganapan dito sa Team USA updates. At tingnan pa natin yung mga iba pang laro na kung kayo may alam na po pwede pang i-update at gusto nyo ipa-analyze na kaganapang nangyari sa round number 5, lapag nyo lang po sa comment section below. Ano po ang inyong masasabi kay Wesley? Lapag nyo lang din. Okay? Huwag tayo mag-aaway. Usap lang tayo mga kamatsas. Okay, maraming salamat. Magkita-kita pa tayo sa mga susunod pang chess updates.